Sound test, sound test. Mic check, 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 check. Sound test, sound test. Ayan. Hello bro, Paul. Pwede pa check no sound mo bro? Para dire-diretso mamaya. Hello po. Ayan, okay. Thank you bro. Okay po, thank you. Yes, clear bro. Sige po, magsisimula po tayo sa Monday Bible study natin. Ang magiging topic ngayong gabi is critical gender theory and Christianity. So ito yung magiging paksa at yung magtuturo sa atin ngayong gabi is isa sa mga teacher at preacher sa ARBC, si John Paul Adlawan. So, sige, I think okay na tayo, no? Nasa 29 nandito. So, good evening kala Ate Angel, hello po. Mata family, kay Angelica, kala Deacon Gino, hello Deacon and Ate. Kala Art and Anne, kay Arvin, Charlene, Jassy, hello, kay Maya Faith, Recaleb, Raymarth, ay si Brother Richard, hello bro. Si Mama, hello po ma. Storiano family, kala Mike, sa kay Temi, hello. Saka kay Sandra. Magandang gabi po sa inyo. So sa mga hindi kami familiar, pwede pong palagay ng mga local church, no? So kung saan local church po kayo nabibilang. So pwede nyo po i-chat yan dito sa message natin. So Calamea, Recale, Braymarth, ayan. Kung sang local church po kayo, pwede nyo i-chat dito sa chat box natin. So, ayan. So, magandang gabi po ulit sa atin. Gagawin po natin. Oops. Ayan, pa-close na lang po ng mga mic. Okay. Ayan. Sige po, magsimula po tayo. I will do the opening prayer. Tapos, didiretso tayo sa lecture ni Paul. After that, magkakaroon tayo ng discussion. Pwede tayo magbigay ng mga questions natin o kaya mga comments sa dito sa natin, pag-aaral. So, ako na lang ang magmo-moderator mamaya sa question and answer, no? Ayan. Si Recaleb is from Reformed Bible Baptist Church of Santa Rosa. So, hello bro. Tapos si Raymart ay CCF Tandang Sora. So, welcome po sa pag-aaral natin ngayong gabi. Sige, manalangin tayo. Opening prayer. Let's pray. Diyos naming dakila, pinupuri po namin kayo sa inyong kahabagan, sa inyong mercy sa amin ngayong araw ng Lunes. Papasalamat kami sa inyo, aming Ama, dahil binigyan nyo kami ng panahon para mag-aral, panahon para makapakinig, panahon para makapagdiskusyon dito sa isang paksa na talagang kalat o sikat, lalo na ngayong buwan ng Hunyo, regarding sa gender. Kaya hinihiling po namin, Diyos, na gamitin nyo si Paul sa pagtuturo sa amin ngayong gabi para magkaroon kami dito ng refresher, magkaroon din kami dito ng mga dagdag na insight, at higit sa lahat, makita namin kung ano yung tinuturo mo, tinuturo ng Kristyanismo tungkol sa mga ganitong usapin. Hinihiling po namin na magkaroon kami ng makabuluhang diskusyon mamaya at matuto kami mula sa pag-aaral. Maraming salamat po aming Ama sa pagpapagaling nyo rin kay Paul na masakit ang mata ng mga nakaraang araw. Salamat po sa inyong pagbibigay ng kagalingan sa kanya. Ingatan nyo rin po at bigyan nyo pa po ng mga motivation ng ibang mga kakilala namin na maka-join sana ngayon
ngayong gabi sa pag-aaral namin. Pinupuri ka namin, aming Diyos, at hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sige po, diretso na po tayo sa lecture. Tinatawag natin si Paul para sa lecture proper natin. Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Brother Paul from ARBC or Antipolo Reformed Baptist Church. So ang ating paksang pag-aaralan ngayon ay patungkol sa isang iskolar na pag-aaral. Ang tawag rito ay critical gender theory. Hindi ako pamilyar kung meron ba itong direct translation sa Filipino na lingwahe, pero sa gabing ito, sa pag-aaral natin, ay gagamitin natin yung ginagamit in the international language, which is yung English perspective with regards sa critical gender theory. Ang ating magiging discussion po sa gabing ito ay first part is we're going to understand kung ano ba yung nilalaman ng critical gender theory. So kung meron man ditong sumali na scholar or familiar with regards doon sa scholarly publication about gender theory and critical theory, maaari nyo po akong i-correct. Kung meron man kayo makita na misrepresentation sa magiging lecture. Hanggat maaari kasi ay nais ko na ipakita yung tapat na representation regarding sa position or doon sa scholarly study about gender. So kung may makikita man po kayo rito na mga terminology or mga words, mga definition, this is solely from my personal research. Also, dahil meron akong background in teaching applied linguistics, medyo na-apply ko dito yung pag-aaral ko, yung aking mga itinuturo tungkol doon. So dito po tayo sa sentro sa diskusyon regarding critical gender theory and Christianity. Ang magiging focus ng ating discussion will be how do a Christian faithfully respond sa challenge ng critical gender theory. So I always propose in the studies na ginagawa ko kapag ako'y nagtuturo na we need to define first what we need or what we are trying to tackle, kung ano yung dinidiscuss natin. Understanding muna nung context bago yung response. So ganyan lagi yung format na makikita nyo sa kapag ako yung nagtuturo po. And kadalasan talaga ganito yung format namin sa aming iglesia. So simulan natin dito sa unang slide. Paalala lang, kung meron man po kayong mga kaibigan na gustong imbitahan, pwede nyo na po silang imbitahan ngayon kasi wala po itong recording as far as I know. So mas maganda na maimbitahan nyo na sila sa ngayon para magkaroon ng discussion. Okay po. So I don't know kung familiar kayo doon sa documentary series, documentary na ginawa sa Amerika, popularly known with the title What is a Woman? So ang producer noon at naging director and even yung naging bida doon is yung personality in the name of Matt Walsh. Si Matt Walsh ay isa sa mga let's use the term neo-conservative o yung mga bagong konserbatibo na mga komentarista patungkol sa mga societal issue. So siya ay part nung isang radio broadcast and online streaming broadcast na ang pangalan ay Daily Wire. Kasama niya doon si Ben Shapiro, yun yung parang kanilang pinaka-boss. Ito si Matt Walsh ay isang devout Catholic as he discussed doon sa documentary and sa kanyang profession, sa kanyang mga podcasts. So the premise of the documentary was centered on finding the definition kung ano ba ang isang babae or what is a woman. In this regard, we would like to add also na consequentially,
tinatanong rin ni Matt Walsh dito sa kanyang documentary, what is a man? So, although ang focus niya is what is a woman, kasi sa context ng mga Amerikano is prevalent talaga yung claim na ang lahat ay pwedeng maging babae, or yung pagiging babae ay nakadepende na lang sa magiging profesyon ng isang tao. So, in-interview siya doon, isang part nung documentary, isang self-pediatrician professor na ang naging comment doon sa kanyang tanong is, a woman is someone who claims that as their identity. It could be many things to many people. So sa Filipino, ang ibig sabihin niyan ay ang babae raw, or ang isang mature na babae, woman kasi, ito raw ay isang tao na nagki-claim bilang siya ay isang babae. So medyo bumabalik siya doon sa babae na term. So ang babae daw ay isang tao or individual that claims to be a woman as their identity. At mas marami pa daw ibang possibility regarding that. So ito yung nagiging current na diskusyon. Let me use the term discourse. The discourse regarding sa usapin ng gender. It is as if ang gender circulates only with womanhood. Minsan nga ay nawawalang pansin yung mga nagta-transition into manhood. Pero kadalasan talaga ang nagiging focus sa discussion or discourse regarding gender theory is about womanhood. Bakit ganun? Bakit nakasentro sa babae rather than a balanced take on both genders? So, malalaman natin yan as we move along in the discussion. And bibigyan ko lang kayo ng note na hindi ito exhaustive study regarding critical gender theory. You can talk to me personally or you can message me if you have any questions, but I can only explain sa inyo kung yung extent ng na-research ko at personal understanding ko doon. I don't want to claim na expert ako dito. I am just a simple teacher din na nagre-research regarding it because I also teach this. Okay. So, dito tayo sa premise ng ano ba ang pagiging isang babae. At the question in our society would be, is there really such a thing as man and woman anymore? So, defined by scholarly publication, critical gender theory is isang branch ng critical theory. Yung critical theory na tinatawag, ito yung mga scholars sa Frankfurt, Germany na nagpunta ng Amerika. Ito ay mga scholars, mga matatalinong mga siyentipiko ito na nanggaling sa Germany. Tapos nag-immigrate sila sa Amerika, baon-baon nila yung kanilang ideolohiya ng Marxismo. Tapos, nung nandoon sila sa Amerika, ibinuo nila yung tinatawag na critical theory. So, it all started with critical race theory. And then, naging sanga-sanga na siya. Kasi si critical theory works under the premise na merong naaagrabyado at merong inaagrabyado. It is founded in Marxist principle between the bourgeois and the proletariat. Merong nangaagrabyado, mayayaman, merong inaagrabyado. So sa ibang context, kunwari sa context ng race, yan ay mga may power, colonizers, versus mga slaves, mga naging alipin. In context naman ng gender is yung mga may power na mga na gender caste or kalalakihan sa madaling sabi in relation sa mga inaagrabyado nila according to the scholarly publications na mga babae. So what is the center of critical gender theory? It focuses on the social and political aspects ng gender, particularly in relation sa kapangyarihan. So paano nagagamit yung kapangyarihan in
repressing, suppressing, and oppressing the voice of those who are belonging to the minority, which are women, minority, and as deemed ng mga kalalakihan or ng mga powerful to be weak. So the main concept ng critical gender theory, it includes yung intersectionality na idea. Dadaanan na lang po natin yung iba dito kasi masyado talaga siyang malawak. Social constructivism, power and oppression, queer theory, feminist theory, and deconstruction of gender. So itong critical gender theory is nag-uugat siya again doon sa Marxist foundation of merong nangaagrabyado at merong inaagrabyado. The scholars propose in their studies, at mababasa nyo to sa mga international journal even today, and actually it is already considered na isang fact of history na ang mga babae was systemically oppressed by men. Mababasa nyo yan sa kahit anong scholar publication, sa kahit anong libro, and even in commercials, and even in essays, and even sa mga balita na maririnig nyo. Ang maririnig nyo is ang mga babae kailangan ma-empower because systemically or historically, they have been oppressed by men. The point of view of critical gender theory in regard sa history of the relationship of man and woman is of oppression. Tinitingnan ni critical gender theory yung buong history ng relationship ng babae at lalaki sa lahat ng kultura sa buong mundo bilang sistema ng oppression. Nakita kasi nila in their studies, according to them, that even from North America up to dito sa Southeast Asia, ang mga babae was deemed to be lesser than men. So ito yung tinatawag nila na systemic oppression of women. So merong mga scholars na nagsasabi na sila ay mga babae ay na-oppress because of the fact of their biology of pregnancy. Dahil sila yung nag-child rearing. Yun yung kanilang argumento. Nakita kasi nila na cross-culturally, ang nagiging reason kung bakit tinitingnan ng mga lalaki yung mga babae bilang mas mababang uri ay dahil sa kanilang pagbubuntis. Now, according sa isang renowned na second wave feminist na ang pangalan nito ay si Gayle Rubin in let me use the pronoun her kasi hindi ko alam yung pronoun niya. Pero di ko nila magagamitin. Pero ang pronoun, ayan, sa kanya sinulat na The Traffic in Women. Meron siyang note doon regarding sa chapter on political economy of sex. Sabi niya, there is no theory which accounts for the oppression of women in its endless variety and monotonous similarity. Cross-culturally and throughout history with anything like the explanatory power of the Marxist theory of class oppression. Sabi niya, in Filipino, walang best na mas makakapag-explain sa na-experience ng kababaihan sa buong mundo, cross-culturally, regarding the oppression they experience other than the Marxist point of view. So ito yung foundation nung sinasabi natin na critical gender theory. It is founded in the principles of the Marxist system or Marxist, not just economic system na si Marxist kasi siya ay worldview na ngayon. So si Marxist worldview, according to Gayle Rubin, is the best lens by which tingnan yung na-experience ng kababaihan cross-culturally with regard sa kanilang oppression. She added, a radical theory of sex must identify, describe, and explain and denounce erotic injustice and sexual oppression. So nakita niya yung benefit ng Marxist foundational principles regarding sa pagtingin sa dynamics ng babae at ng lalaki throughout history. So na-disregard dito yung iba-ibang mga factor kung bakit may ganoong history ang mga kababaihan at ang mga kalalakihan. I'm not here to defend yung or to argue against doon sa kanilang point, but we're going to answer it
biblically later on. So getting our definitions straight. So this definition is from the APA, or American Psychological Association, as they updated the definition noong November 15, 2023. So nothing here in these definitions are of my own idea. Ang mga definition po na makikita nyo regarding sex, sexual orientation, and gender dito sa discussion natin is from APA. Kasi APA standards ang ginagamit in humanities and social science research. So, according sa APA, ang sex daw ay the characteristics and traits of biological sex. It refers especially sa physical and biological traits. Physiological and psychological processes, ito yung ini-emphasize ng APA, related to procreation and sexual pleasure. So, sex in APA standards is limited doon sa viewpoint ng procreation and sexual pleasure. Mahalaga po yan. Kasi mamaya makikita natin na, kasi may mga phenomenon sa ngayon, di ba, na merong, sorry for the term, bakla or bading na nakakasal sa tomboy. For the critical gender theorists, this is acceptable. Kasi sex is just about the procreation and sexual pleasure. It is just about the biological sex and traits, physical traits na meron ng tao. It doesn't define gender. Okay? Si sex is totally different from gender orientation according sa critical gender theory and from APA. Okay. Actually, tinuturo ito sa universities and even in schools. Maririnig nyo yan sa mga bata ninyong kapatid, sa mga anak ninyo, lalo na kapag sila ay dumating ng grade 9 hanggang grade 10 to 12. Gender is not sex and sex is not gender. So the biological aspect is under sex, and yung sa kanila okay lang yung kinakasal na mga, kunwari yung pansexual, tapos makakasal siya, kunwari babae siya na pansexual, nakasal siya sa pansexual din na lalaki. I don't know kung lalaki yung tawag sa ganun, pero pansexual siya na merong pang-create ng bata, ganyan. Okay lang sa kanila yon kasi it's just the sex, it's just the physical aspect, the procreation aspect. Ayun. Ngayon, punta tayo kay sexual orientation. Si sexual orientation is different from gender, according kay APA. Hindi po ito position ko, ARBC ha. Nagiging ano lang ako sa APA. So, sexual orientation, genders an individual is sexually or romantically attracted to. So, si sexual orientation, para mas magets natin, is, ayan, si sexual orientation is regarding po yan sa sexual attraction. Okay? Ito rin yung sinasabi ng mga renowned na mga scholars regarding critical gender theory, kagaya nila Judith Butler, nila Kathleen Stock, although may iba-iba silang opinion na later madidiscover natin. So si sexual orientation is yung kung kanino ka sexually attracted. And when we say sexually is yung kanino mo gustong makipagtalik. Excuse me for the term. Yung meron kang intimate and deep desire to have sex. That and to have romantic relationship. That is sexual orientation. Merong heterosexual. Actually, in our time, hindi na ginagamit yung homosexual. Kasi ang ginagamit na ngayon, or the more scholarly term according to critical gender theory, is gay. So mapa-lesbian yan, or yung gay talaga na understanding natin na lalaking bakla, ang tawag sa kanila ngayon ay gay. Umbrella term na si gay. Yeah. So gay, bisexual, pansexual, or asexual. Si asexual siya yung at hindi siya nakakaranas ng attraction.
Hindi ko alam kung totoo yun sa experience nila, pero according sa APA, ganun siya. So, iba yung sexual orientation, yung sexually attracted ka sa gender mo. Now, what exactly is gender according to APA? Updated in November 15, 2023. Ayan. Gender is a noun that is socially constructed roles. Ayan, pakinggan nyo yung terms po pag-aralan nating maigi. Socially constructed roles. Ibig sabihin daw, society lang yung nagdikta ng mga roles ng gender. Behaviors, activities, and attributes that a given society considers appropriate for different gender. Mahalaga yan na tandaan nyo. Kasi dyan nagsisirculate yung problema regarding gender and sex dynamics. Gender is the ideology daw, according to critical gender theory, whereby certain sexes or certain sex group is given a role of. Yung mga lalaki daw, for example, in the Viking society, must be kagaya ni Thor. And yung mga babae naman must be like Hera, the fertile god. Yan. Ewan ko kung tama yung god na mention ko. So, ganun siya. Sa pagdating naman daw sa ibang kultura, ganun din. Ito daw yung mga socially constructed na mga role and behavior, gawa-gawa lang daw yan ng society na meron sila in order to define them as feminine and masculine. Iba daw yung definition ng pagiging feminine sa Southeast Asia sa pagiging feminine pagdating mo sa Europe. Kasi socially constructed lang yan. Iba rin daw yung yung gender femininity in the Bible noon, at iba rin daw yung understanding dapat natin ng femininity and masculinity sa panahon natin ngayon. Kasi outdated daw yung society na meron sa Bible. Yung discourse, yung understanding ng script, ng historical scripture regarding gender is outdated na daw yung society na yon. Kaya naman, ang tatanggapin dapat natin na discourse regarding gender is yung discourse ng panahon natin. Kasi nag-evolve na daw tayo into the new humans we are today. So gender, according sa APA ulit, implies the psychological, behavioral, social, and cultural aspect of gender. So ano-ano yung mga example ng gender? Masculine, feminine, non-binary, non-conforming, and even under gender. Maririnig nyo yan sa mga mga TV, mga balita. Yung gender iba sa sexual attraction. Okay. Para ma-test natin, let's try yung nangyari or yung naging pag-out ni Miel Pangilinan ba yun? Yung anak ni Sharon. Ang sabi niya, siya daw ay pansexual. Yun ba yung gender niya? Hindi yun ang kanyang gender kasi yun ay sexual. So, patungkol iyon sa kanyang sexual attraction. So, ano yung gender niya? Siya ay pangender. Yan. Pinalitan mo lang yung dulo ay mahalaga yon kasi magkaiba yung attraction sa gender na kinakategorize mo sa sarili mo according sa gender studies. Pwede kasing iba yung gender mo pero yung sexual attraction mo pansexual. Kunwari, cisgender ka. Yan, straight woman, ganyan. Cisgender, pero ang attraction mo is pansexual. Pwede yon. Nangyayari yon. Kung nanonood kayo ng mga video sa TikTok, madaming ganon. Maririnig nyo na parang ang hahaba. Bakit nila inuulit-ulit yung mga ganon? Kasi in their community, they understand the language. Cisgendered, for example, non-binary pansexual. Di ba? Nagigets nila yon.
because those words have meaning for them. Gender and sexual attraction must be defined clearly. Ngayon, kay Miel Pangilinan, hindi ko alam kung ano yung ina-identify niyang gender sa sarili niya. I don't mean disrespect, pero wala siyang binanggit. So I would assume na siya ay pangender kasi ang kanyang sexuality ay pansexual. In linguistics, na baka isipin nyo, masyado naman parang controlling sa language. Ay totoo po. Ang critical gender theory, kasama niyan, sanga niyan is yung tinatawag nila na critical discourse analysis. Pag-aaral patungkol sa paggamit ng lengguwahe ng tao. Kasi ang mga tao in critical discourse analysis naman, sinasabi doon na ang tao ginagamit niya yung lengguwahe dahil or under sa influence ng society na meron siya. So kung yung society na yun is merong mga power relationship, sa society na yun mas mataas ang tingin sa lalaki kaysa sa babae, lalabas yun sa lengguwahe nila. Kaya dito, sa gender, kailangan i-define mo kung sino talaga sila at ano yung identification nila sa sarili nila. Kasi hindi na po pwede yung ina-assume mo na lang. Kasi yung assuming daw na pagbanggit ng gender nila, yun daw ay dahil sa influence ng ating society na merong power injustice. Sana nagme-make sense, no? Kung may question kayo, itanong nyo lang po yan. So, in linguistics, a grammatical category in inflected language governs the agreement between noun and pronoun. So, itong mga iba-ibang gender na to, pwede silang mamili kung anong klase ng pronoun ang gagamitin mo para sa kanila. They identify as cisgendered, pero ang gusto nilang pronoun, pwede mo silang tawaging they. Pwede yun. Merong ganon. Hindi na siya bago sa ngayon. Ganyan talaga ang mga tao. Although hindi natin sinasabing acceptable yun or natural yun. Okay? Mas lamang pa din ang mas tama pa rin yung grace ng Diyos. Ayan. Mamaya magme-make sense yan, Ate Temi. Okay. Dito tayo ngayon sa crisis in critical theory. Bakit may crisis? Ano tong crisis na to? Balikan lang natin para malinaw, okay? Sex, dinefine natin siya as, according sa APA, patungkol lang siya sa body aspect for procreation and pleasure. Okay? So, sexual orientation, ito yung sexual attraction mo, romantic attraction mo. Iba rin yung gender. Gender is yung identify mo sa sarili mo. Meron pa nga example ng gender, two-spirit. Ayan, two-spirit, third gender. Meron ako nakita na native, two-spirit, cisgendered. So, gender daw yun. Ayun ang kanilang sabi. So, you can check yung resources natin kung meron kayo. Nandun naman lahat ng aking ibibigay ko din dito mamaya yung mga resources. Ngayon, there is an emerging problem within the critical gender theorists. Sa mga taong nag-aaral regarding critical gender theory. Gamitin natin yung term ng mga feminista. Ngayon, meron silang problema within their group. Napakalaki ng problema nila. Kasi yung mga babae, talagang totoong babae, as they call themselves the real women, are now trying to depart from the movement. Ulitin ko yung mga babae na nagkakategorize sa sarili nila bilang babae talaga, as in yung understanding natin ng babae, is they are now trying to separate themselves from critical gender theory umbrella or the radical feminist umbrella. Ang tawag na nila sa sarili nila is gender critical feminist. So there is now a clash between the gender critical feminist and the radical feminist. Ang gender critical feminist,
Sa madaling sabi, bibigay ko naman yung definition. Sila ay yung mga tao, or let's use the term woman, mga women na against sa understanding regarding gender bilang hindi totoo. Again, gender critical feminism or critical realism is a movement opposing concepts of gender identity and transgender rights. Kung nanonood kayo sa YouTube niyan, ang tawag sa kanila, in other words, ay mga TERF or TERF. They are called TERF. Ano yung TERF na sinasabi? Sila ay tawag sa kanila ay trans exclusionary radical feminists. TERFs. Hindi yung shawarma. Okay? Hindi, biro lang po. Pagaanin lang natin. Ayan. So, TERF, sila yung mga against daw sa transgender movement. Mga gender critical feminist. Okay? Sila ito, yung mga tao na to, mga babae ito na under pa din sila ng critical gender theory, pero nagsiseparate na sila doon sa na nakikita nila na radical na pagtingin regarding gender. Kasi si critical gender theory, sinasabi niya that there is no such thing as gender binary. Walang babae lang at lalaki lang. Meron siyang spectrum na tinatawag. Spectrum, ibig sabihin from level 1 to level 10, pero hindi tumataas yung level. Iba-iba lang sila ng distinction. Okay? Nagigets nyo? Yung 1, pwedeng sila yung asexual or agender. Yung 10, sila naman yung mga, ang tingin talaga nila sa sarili nila is non-conforming, as in wala talagang gender. Lahat ay gender nila. Yung mga gender critical feminist, ayaw nila doon. And they express their views openly today. Nakakabigla, di ba? Kasi ang alam lang natin is kapag nakikita natin yung mga post sa Facebook, ay yan na naman yung mga LGBT na yan. Ganyan kasi ang pagtingin natin. Pero within their community, they are actually divided nowadays. Because of the insertion of the transgender movement. Kung makikita nyo yung flag na pinakita ko. Etong rainbow is the LGB flag. Ang trans ay meron silang sariling flag, pero they are under LGBTQIA. Bakit hiniwalay si trans? Yan ang malaking diskusyon ngayon within their community. Inihihiwalay nila ngayon si trans. So, si radical feminism, sila yung movement under ng critical gender theory. Focus naman nila is ina-abolish yung sex distinction itself. Sila yung inclusive, sila yung tumatanggap sa mga trans. Sila yung nagsasabi na there is no such thing as sex itself. Di ba kanina biology, ina-accept ni APA na mayroong babae at lalaki according sa biology. Pero si radical feminist, ang sinasabi niya, in order to establish an equitable society na walang gender and sexual discrimination, sex itself must be abolished. Ang pagiging babae at pagiging lalaki, according sa genes and according sa genitalia na meron sa atin, that is not to be counted as truth or factual. Yan ang battle ngayon within their community. Kasi yung mga totoong babae, sinasabi nila, teka lang. Parang naghahari ulit yung mga lalaki kasi ino-occupy na naman ng mga lalaki yung movement ng feminism. Dahil sa transgender movement, yan ang kanilang sinasabi. Sabi naman ng mga radical feminists, teka lang, kayo ang mali. Kasi
in order to liberate ourselves from sexual discrimination na historically na oppressed tayo dahil sa sex natin, i-abolish na natin ang sex mismo. Yan ngayon ang kanilang problema. Now, this is a problem within their community that some popular women and personalities actually express their views regarding it. J.K. Rowling. So, nakita nyo yung nangyari kay J.K. Rowling. J.K. Rowling is unstaunch. Ibig sabihin yan, napakalaki ng boses niya regarding sa pag-support, regarding critical gender theory. Pero nowadays, hindi ko alam kung nagsimula yung mga post niya noong 2020. Pero nakuha ko ito, yung pinaka-huli, pinaka-matagal niya na post, parang una sa mga posts niya. She expressed her sentiment regarding the transgender movement and the radical feminist movement. Sabi niya, if sex isn't real, yung biological sex daw natin, if it isn't real, then there is no same-sex attraction. Parang sinasabi niya dito, ay circular kayo mag-isip. Sasabihin niyo walang sex. Kayo mismo nagsasabi na same-sex attraction meron kayo. Sabi niya pa, if sex isn't real, the lived reality of women globally is erased. Ayan na. Yung mga totoong babae daw, historically, sabi ni J.K. Rowling, ay nawawalan ng boses dahil sa radical feminism na nangyayari ngayon. I know and love trans people, but erasing the concept of sex removes the ability of many to meaningfully discuss their lives. It isn't hate to speak the truth. Ayan na. Kaya ngayon, si J.K. Rowling, up until today, ang tawag sa kanya is transphobic. Within their community, hati ang mga nasa community ng LGBT, QIA+, regarding kay J.K. Rowling. Meron ako mga nakausap before ng mga trans na okay lang daw yung sinabi ni J.K. Rowling kasi totoo naman daw. Na ganon. Tanggapin talaga. Pero mga Filipino kasi na mga trans itong mga nakausap ko eh. What if yung mga radical feminists in the West ang kausapin? I'll give you an example. Shulamite Firestone is an adamant activist. Siya ay isang second wave feminist. Naniniwala siya na ang sex distinction itself must be abolished. Ang pagiging babae at ang pagiging lalaki must be abolished. Sabi niya, ang end goal ng revolusyon ng feminism is the elimination, not just the elimination of male privilege. Babae yan Sabi niya, hindi daw yan, ang end goal daw ng feminist revolution ay hindi lang dapat sa pag-eliminate ng male privilege. Hindi lang daw sa pag-eliminate ng mga oppressors. However, ang end goal daw ng feminism is the abolition of the sex distinction itself. Genital differences between human beings would no longer matter culturally. In her utopian vision, according dun sa interview sa kanya bago siya mamatay, ang nakikita daw niya na future or utopian future regarding sa society na walang sex distinction is yung mga babae ay hindi na nila kailangan ng sexual intercourse para magkaanak. Kasi yung panganganak daw or yung child rearing is isa daw yun sa pinakadahilan kaya na-oppress sa mga babae. Sabi niya, yung power daw to have a child is kukuhain daw in her utopian vision of future sa pamamagitan ng artificial insemination. Or may iinumin na lang daw sila na pill tapos mabubuntis sila. Or i-injection na lang daw yung mga kababaihan according sa gusto nilang panahon kung kailan gusto nilang magkaanak. Ganun si Shulamite Firestone. Sabi niya doon sa kanyang libro na Dialectic of Sex, the natural is not necessarily a human value. Yan na. The humanity has begun to transcend nature. We can no longer justify the maintenance of a discriminatory sex class system on grounds of its origin in nature.
Indeed, for pragmatic reasons alone, it is beginning to look as if we must get rid of it. Tanggalin na daw natin yung sex mismo. Para wala ng discourse of oppression regarding women. Wala nang maging usapan. Wala nang lingwahe, wala nang institusyon na magsusuporta sa pag-o-oppress sa babae. Kasi wala nang babae mismo at wala nang lalaki. Sexless society. Yan ang target ng radical feminism or ng critical gender theory. At least yung mga nagpapakatotoo dun sa vision ng mga naunang feminists or second wave feminists. Now, I would like to focus on dito kay Michel Foucault. Bakit gusto kong i-focus dito kay Michel Foucault? Kasi si Michel Foucault isa siya sa mga naging influential sa field of critical gender theory. Si Michel Foucault ay isang pilosopo at siya ay nag-develop ng philosophy regarding homosexuality at regarding sa gender theory. So isa sa mga nilalapitan na source ng mga second wave feminists mula noong 1960s up until today. Laging pumupunta sa kanya. Now, I don't want to generalize, pero in my studies, nakita ko yung kanyang tinatawag na ethic of transformation bilang umbrella idea kung bakit nangyayari yung mga ganito sa ngayon na gusto nila wala ng sex, gusto nila wala ng gender. So, ano yung ethic of transformation ni Michel Foucault? Ang ethic of transformation niya is, sige, pasimplihin natin. Sinasabi niya na wala nang dapat i-discover within the self. It's a lie daw. Yung kailangan may i-discover ka sa sarili mo. Kasi 'di ba sabi ng mga ibang philosopher, he who has a why can bear anyhow. Yan. Kung may reason ka daw within yourself, kung meron ka daw truth na pinanghahawakan within you, that will help you to move forward. Pero kay Michel Foucault, sabi niya, there is no inner self. Kalokohan yun. Walang inner self. Walang ganun. Ang meron is ikaw na kayang baguhin yung sarili mo sa ngayon. Yun yung sinasabi niya. The ethic of transformation proposes na there's no deep truth ng isang individual. An individual has no essence that can name himself. He's just an individual. Pero ang kagandahan daw nun, according kay Foucault, is siya ay individual na may power to change himself. Yun daw. The position posits or tells that rather than seeking in vain yung mga deep and hidden truths about sa sarili mo, we ought to take upon ourselves yung responsibility to create our own identity. Grabe, no? Ibig sabihin nito, there's no such thing as Paul. Yung pangalan ko ay words lang yan. What matters is what I can create for myself. Sa ngayon, I can claim anything. Kumbaga, ang sinasabi ni Michel Foucault dito is tanggalin mo yung mga chains na nagsasabi na merong society na nang-o-oppress sa'yo. Hindi totoo rin yun. Hindi totoo yun. Hindi totoo na yung pangalan mo may meaning para sa'yo. Hindi ganun. Hindi totoo na porket nakatira ka sa Europe, ay ganito yung history ng pagkatao. Hindi yan totoo. Ang totoo ngayon is tao ka na kaya mong baguhin yung sarili mo. The aim is not recognition, is not to express to other people na I'm a cisgender or I'm a pansexual. Hindi ganun daw yung aim, sabi ni Michel Foucault. Ang sabi ni Michel Foucault, it is to create the self. Creative self-fashioning. Ayan. So, pero ang center ni Michel Foucault is regarding sexuality. Sexuality to. Our identity is centered in our sexuality.
napakatalino nitong ni Foucault, napakagaling niya na writer, he's a very compelling speaker, he's a very compelling philosopher. So kung wala po kayong proper training sa pagbabasa ng mga ganitong klase ng tao, I do suggest wag muna kayong dumiretso agad. Hindi ito dahil sinasabi ko na na anti-intellectual way, pero sinasabi ko to kasi ang talino talaga niya, na kapag hindi ka familiar sa mga basic tenets and even actually yung mga theological understanding about Christianity, mapo-persuade ka nito. Kaya maganda sa church, merong mga gantong discussion. So itong tao na to, ang pinopropose niya is hindi lang ma-recognize yung sarili mong identity. Ang gusto niya is i-fashion mo kasi walang limitation ang pagfa-fashion sa sarili ng tao. In order daw to transform the self, makuha mo daw yung sarili mo, yung ikaw talaga, kailangan i-try mo nang i-try yung pag-create ng sarili mo. Paikot-ikot, di ba? Kasi ganito yung argument niya. Ayan. Now, here is my refutation of the position of critical gender theory and Michel Foucault's ethic of transformation. We should limit yung ating discourse or understanding about things in created order in the Christian discourse, in the biblical discourse, in the scriptural discourse. Ang ganda ng Bible kasi sabi ng scripture, kapag binabasa mo daw siya, nare-renew ka niya every day. And that renewal is actually a going back to the original design. Hindi renewal na parang hinugasan mo yung plato. Hindi ganun. Hindi siya pagbubuo ng bago. Rather, going back to the original design and better to showcase the image of Christ. Lalo sa mga Kristiyano. Why should we limit our view on gender in the Christian discourse? The question is this. Ayan. Bakit ngayon, sabi ng mga critical gender theorists at radical feminists, cross-culturally, ay ganyan talagang tingin sa mga babae, mababang uri. Even in the Bible, mababang uri ang mga babae. They argue. Even in the Bible, there's no such thing as gender. Actually, si David nga, di ba, meron siyang kaibigan na parang minahal nila yung sarili, yung isa't isa ng sobra. Maririnig niyo yung mga ganong argumento. Now, my proposition is we should limit our view on gender and sex in the Christian discourse. We should, because our God is a talking God. Ganda, no? Kasi yung mga critical na mga theory, they want to categorize yung mga words na ginagamit ng tao. Sinasabi nila na yung mga words na yan, sasabi niya yan kasi hindi niya alam, slave siya ng kanyang society. But we have a talking God. Our God is talking and our God communicates. Ang ganda kasi His word is truth. That's why we should limit our view on gender and sex on the Christian discourse. Because even though the viewpoint of the Christian discourse is nanggaling doon sa perspective ng mga Hebrew in the Old Testament and doon sa mga early Christian argumentation kagaya ng mga discourse ni Apostle Paul. Bakit natin kailangan mag-submit doon? Kasi yun yung ginamit niyang discourse. God chose the Christian discourse. God chose the discourse of these people in this specific time to be of ours. Hindi lang yan basta kultura. Yan ay ginamit ng Diyos to show what is glorifying to Him. If you are a Christian, you should submit to the discourse of your God. So this is not entirely sa Jew and Hebrew discourse on the role ng women. Rather, ang central premise is grounded sa union ni Christ sa kanyang iglesia. Di ba? Mas glorious yung understanding natin sa gender and sex ngayon.
Kasi hindi na lang siya patungkol sa sinasabi nilang outdated culture of the Hebrews. Rather, it is the timeless truth of Christ loving His church. Oh, ang ganda. Yung lalaki, nagsakripisyo para sa kanyang prinsesa, kanyang bride. And the bride patiently waits to his Savior and Lord, Jesus Christ. In the critical gender discourse or theory, etong bride na to is, hindi niya alam, ino-oppress na siya. Ganyan ang tingin nila dyan. Nagsasubmit ka dyan? Ah, ganyan ang discourse pala sa Christian. Nagsasubmit yung bride. Ay, ibig sabihin, walang equality. Now, we will discover later on, is there really no equality in submission? Porket ba nag-submit hindi na equal in honor and dignity? Now, of course, the church is not Christ. Unequal yon. That is true. But in relation to our relative understanding ng dynamics ng men and women, between a man and a woman, of course, we have an equality of dignity and honor. Hindi mas mataas ang imahe na meron sa lalaki kaysa sa babae. So in the Old Testament practices, the gender and sex understanding is affirmed. This view of sexuality and gender identity are more emphasized sa New Testament discourse with the Christ-church relationship. So this is my point. Returning to the biblically accurate definition of sexuality and gender identity is important in our time. This is my admonition. So to our listener and to my brothers and sisters in the church, have a biblically accurate anthropology. Yan. Ang bigat naman ng term. Hindi porket English mabigat na. Yan ay nasa scripture. Yan ay tinuturo patungkol sa pagiging individual mong Kristiyano. Sinasabi doon na kailangan mong maintindihan yung sinasabi ng scripture. You should actually limit your point of view with the discourse of your Bible, of your God. We must have biblical anthropology again in the teaching, even sa mga bata. This is the importance of church and families who that are worshipers. Yan. In order to counter yung critical gender theory na very persuasive sa mga bata na walang understanding sa mga scholarly terms na yan, tinatawag nila. The answer in countering that is a robust church, a doctrinal church, a dogmatic church with the scriptures dogmas. Masama naman nun, dogmatic pala dapat. Bakit? Yung mga critical gender theory, hindi ba sila dogmatic? Dogmatic sila. Pero yung dogma nila doon sa sinasabi nila na pagiging malaya ng sarili. Kung ano man yun. Dogmatic pa rin yun. We cannot escape from dogma. So our dogma must be biblically accurate anthropology of sex and gender. In Genesis 1:26-28, man and woman were created equal in honor and in dignity. However, they have different duties or callings to fulfill. So to counter yung view ng Marxist critical gender theory na oppressive ang history ng mundo regarding sa babae at lalaki, just because may panganganak at merong aspeto na nag-i-stay sa bahay yung mga babae and ang mga naghahunt ay ang mga lalaki, nagtatrabaho ang mga lalaki. It's actually under Genesis 1:26-28 that we have different callings but same honor and dignity ang meron dyan. Hindi porket nasa bahay ka, masama yun. Hindi ganun. Sino pa ba ang best na magtitrain sa mga anak kundi ang mga magulang na nakakaalam ng doktrina ni Jesus? Hindi ba glorious yung ganun?
Di ba maganda yun na nakikita natin? So, both men and women are created equal in honor and dignity. Different callings. Different callings ang meron sa atin. According doon sa One Man and Woman, One Woman, Marriage and Same-Sex Relations na libro ni Joel Bick and Paul Smalley, ito ay libre po, hindi ko yan binili. Okay? Minention lang ako ni Pastor. Sabi doon, our lives are defined by how we relate to God and His will. There is no escaping from this. By virtue of us being created by our God, dito tayo. Kung ano yung prescriptive will ng Diyos. Kung ano yung will ng Diyos. Kung ano siya. Now, are we like God? Diba? Are we like God? No, we are not like God. We have His image, pero ontologically or in our being, hindi tayo Diyos. Okay? Meron tayong understanding ng being natin. We understand that we are a man and a woman that have different callings because God commanded so. Yung being natin or yung existence natin is nagre-relate yun sa existence ng Diyos. So, ibig sabihin ba nun, Diyos tayo? Hindi. Ang ibig sabihin nun is dahil nag-i-exist yung Diyos, yung existence natin nakadepende sa commandment niya. So ikaw na bilang nilikha kang babae at ikaw ay nilikha kang lalaki, nakadepende ang pagiging lalaki at babae mo according sa utos ng Diyos mo. According sa kung anong sinabi ng Diyos, kung ano ang lalaki at ano ang babae. So how should we refute the intersex and sex argument? Kasi according sa critical gender theory, kaya daw meron silang tinatawag na sexual spectrum. Yeah, yung mga radical feminists sinasabi nila, dapat wala ng sex kasi meron intersex. Meron mga tao na hindi naman talaga akma yung hormones na meron sa kanila. Mas mataas yung estrogen nila kaysa testosterone, pero lalaki yung kanilang physical sex. So ibig ba sabihin nun, lalaki sila? Yan ang sinasabi ng mga critical gender theory. Now, how should we refute this argument? We can refute this argument by mentioning to them that they are doing the exception fallacy. Ito ay isang logical fallacy yung ginagawa nila. The presence of intersex people and individuals with unbalanced hormones, estrogen to testosterone level and vice versa, does not provide an effective argument to dismiss biological sex. The mere presence of unbalanced hormones within the binary gender and binary sexes, it is an exception. According doon sa isang study or article na nabasa ko, doon sa doctor ng genetics, actually, sabi niya doon, 1 in 100 people has some quote-unquote form of DSD or doon sa intersex na unbalanced na hormone. 1 in 100, tapos yung term pa na ginamit niya is some. Kasi scientifically, hindi mapuprove na accurately 1 sa lahat ng 100 people. Kung accurate na masasabi nilang ganun, ay maybe they have grounds. However, it is still an exception. An exception is never to be used for foundation sa isang principle or principal rule. Even sa social contract theory, yung social constructivism na sinasabi nila, hindi po pwedeng exception ang gagamitin nating foundation para sa isang batas na nakararami. Now, we have a better argument in the intersex and sex argument. The unbalanced hormones between men and women that are sexually identified na men and women is because of sin. That's because of sin. We are created perfect relatively kay Adam and Eve. However, due to sin, these imbalances are produced. And this is because of sin. Meron yung 1 in 100 because of sin. And that's the only explanation that we can offer.
hindi natin po pwedeng gamitin na sin must be the foundation for the principal rule. Okay. How to answer naman yung theory na performativity. Kasi isa sa mga radical feminists na nagsasabing tanggalin na yung sex sa panahon natin ngayon, si Judith Butler. Ang pangalan niya ay Judith Butler. Sikat na sikat ito ngayon sa discussion regarding sex, sa pag-abolish ng sex. So, ang kanyang theory na pinopropose is the performativity theory. So, yung performativity theory is sinasabi doon na in order to embody yung gender identity mo, kailangan mo yang gawin. Ganun siya. In order to embody or ipakita mo sa mundo kung ano ka, kung ano yung ina-identify mo sa sarili mo na gender, kailangan mong i-perform yon. If you identify as a man, then do as a man. If you identify as a woman, do as a woman. How should we answer that? How should we answer that? Of course, scripture. Ephesians 5:22-33. Dito inelaborate ni Paul kung ano yung duty ng babae na asawa at yung lalaki na asawa. So in explanation, ito yung ma-explain ko from the text if you want to read it yourself. Being created in the image of God and with our union with Christ, telos or the eternal purpose is important to note. We get our ontology or yung understanding ng being natin to God's commandment. We do not just perform in order to establish truth. Performativity does not establish meaning. It does not establish telos. God dictates what is true, not us performing it. Baliktad. Hindi porket ginagawa mo, yun na yung truth. God dictates what is truth. Utos muna bago gawa. Okay? Ganyan siya. Naiintindihan natin yung dapat nating gawin because there is a commandment that must be followed. So we do not get our truth, or we do not get truth, we do not get the meaning of our being, our telos, with our performance. Now, saan papasok ngayon dito yung role ng pamilya? Forgive me, matatapos na po tayo. Ayan. Saan dito papasok yung aspeto ng pamilya? Napakahalaga ng aspeto ng pamilya. Napakahalaga po niyan, friends and brethren. Why? Because the critical gender theory or the radical feminism of today views families, especially parents, as the oppressive institution hindering sexual liberation. Pansinin niyo, ang unang banta ng mga nagsasabing sila ay part ng LGBTQ community is maglalayas ako. Ba't ganon? Ba't ganon yung laging una nilang banta? Ayoko na dito. Alis ako dito. Bakit imbis na sabihin nila, ano bang pwede kong gawin para matanggap niyo ako? Diba? Yung makikipag-usap. Ang una nilang naiisip palagi is, aalis na ako dito. I can't wait for the time that I have the liberty to go out and explore on my own. Yan ang lagi nilang sinasabi. Because in the ideology, in the critical gender theory, parents are like the racist Ku Klux Klan. Ganyan siya. Nandito pa rin tayo sa Marxist foundation. Huwag natin kalimutan. In the book Irreversible Damage by Abigail Shrier, so ito ay book regarding sa mga regret ng mga nag-transition from their original assigned sex or gender into another sex. So let's just say dati silang lalaki, nag-transition sila into pagiging babae. As in, pinaputol nila yung kanilang genitalia and then nag-transition sila into a woman. So this is a very good book to discourage people, okay, regarding transgenderism or transitioning. So isang part doon, sinabi niya na
merong psychologist kasi na si Dr. Littman, gumawa siya ng report or ng isang essay sa isang publication, sa isang website na nagsasabi na isa sa mga dahilan, isa sa mga ginamit niyang data to validate yung regret ng mga nag-transition is yung mga report ng parents. Ang kinuha niyang opinion is doon sa mga parents nung mga nag-transition. Kasi karamihan sa mga nag-transition is mga bata. Kasi po sa Amerika, encourage ang batang mag-transition by just saying na hindi sila comfortable sa kanilang sex or sa kanilang assigned sex or gender. Pag sinabi nila yung ganon, i-refer sila ng kanilang teacher sa isang domestic worker. Yung domestic worker na yon, i-refer sila sa kanilang state social worker. Yung state social worker, mag-a-administer sila ng operation for transition. Even without the parent consent. Hindi sa buong Amerika yon, merong piling mga states na ganun na ang ginagawa. Without the parent consent. So, ganun yung nangyayari ngayon sa West. Without knowledge of the parents, they can transition. So, sabi nung isang gender psychologist na si Diane Ehrensaft, doon sa ginawa ni Dr. Littman na paggamit sa mga opinion ng magulang regarding doon sa naging karanasan ng mga nag-transition nilang anak. Sabi, Diane Ehrensaft, a prominent child gender psychologist, told The Economist that Dr. Littman's use of parent reports was akin to recruiting from Klan or alt-right sites to demonstrate that blacks really were an inferior race. Ang galing, no? From gender, ngayon, ang kino-compare ngayon ni Diane Ehrensaft sa ginawa ni Dr. Littman is parang kinuha daw ni Littman yung opinion ng mga Nazi or yung mga galit sa mga black para kuwain yung experience ng mga black sa pagiging slave nila. Ganun daw yung comparison nun. So the Klan in this case was the parents. Yung mga racist daw in this instance are the parents. Di ba? Who had simply been asked questions about their own children. Isipin mo, tinanong ka lang ng isang psychologist regarding sa experience ng anak mo sa pagta-transition. Ang tawag na sa'yo is racist or katumbas mo daw yung mga racist na mga pumapatay ng mga black slaves. This is the delusion of the critical theory because of the dynamics of merong nagbe-benefit at merong naagrabyado. Now, where does the family come in? In Genesis 1:28, the family has a mandate. It's called the cultural mandate. In the New Testament, yung cultural mandate is tantamount yan sa Great Commission. Pero we need further discussion regarding that. Dito lang muna ako sa cultural mandate. So the importance of the basic unit of family in fulfilling the cultural mandate. Inutusan sila Adan at si Eva na mag-multiply, to go and multiply and subdue the creation. Subdue the earth. Yung subduing na commandment for Adam and Eve is not just for Garden of Eden, even sa labas. Ano yung subduing na yun? Ay, hindi naman yun about Diyos eh. No, it's actually about God. The commandment to subdue the earth is meant to multiply worshipers. Of course, yung mga gagawin nila Adan at ni Eva, supposedly, dapat mga worshipers. Families are meant to be the bearer of the mandate to subdue the creation for the glory of God. In our time, hindi nagbabago yan. Dapat yung mga pamilya, mananamba ng Diyos. Dapat yung mga pamilya ang una nag-i-introduce kung sino ang Diyos at ano yung ginawa ng Diyos para sa kanila. Sa mga anak nila o sa mga kamag-anak nila. It extends to us nowadays. Alam nyo, mas glorious nga yung mandate sa Christian eh. Hindi na lang yan for the cultural mandate. Yung cultural mandate na meron sa Christian ngayon is meron na siyang spiritual aspect which is the spreading of the kingdom of Christ.
Kasi ano na tayo nasa New Testament tayo New Covenant na tayo So kailangan tayong mga nasa pamilya, the importance of families is the family is an institution made by God and made by God for Himself. The families must be worshippers of God. Dapat sa pamilya, nandyan yung training bago pa man yung church. Of course, merong distinction ng duty, the institution of the family and the institution of the church. But the family is expected to be worshippers of God because the family is an institution of God. God owns the family. What is the importance of the family? It cleaves together people, and when people cleave together, there are discussions. Nako-correct yung mga maling pananaw. Isipin mo, hinayaan mo maglayas yung bata dahil lang napuno ka na. Sinasabi nila, ayoko na dito, nabuisit ka, forgive me with my language, nagalit ka. Hinayaan mo siyang umalis sa bahay niyo. Sige, maglayas ka. Gawin mo gusto mo. Na ginawa niya talaga yung gusto niya. You're going to be accountable with God regarding that. However, we also understand na yung pag-alis ng bata na yun, that's an already judgment to that person. Because God gives people to their sins. They have decided their own judgment. According to Romans 1, people choose their judgment and God gives them up. Although we cannot deny the aspect na meron tayong accountability regarding that. The family must stick together as the basic unit of society and the basic unit of worshipers. We should continue on this work na binigay sa atin ng Diyos, and we should be the ones to correct these viewpoints and to filter this ideology bago pa man dumating sa bunganga ng mga nakapamilya natin. Now, what is the heart of this rebellion to end this? What is the heart of this rebellion? The heart of this critical gender theory is autonomy from God. Yung ethic of transformation ni Foucault, the end goal of this rebellion is the production of an authentic self, a self that is separate from norms and societal constrictions, a self that is transformed by the self. Anihin ko yung tingin ko worth para sa akin. Diba? Self-salvation. In the Christian understanding, it is tantamount to grievous sin of acting autonomously from God. Acting like God. Autonomy from God. That is the heart of the rebellion. According doon sa libro ni Christopher Watkin, doon sa series na Michel Foucault, The Great Thinkers, kapag hinayaan yung tao na magkaroon ng autonomy from God, let's give Michel Foucault what he wants. Ganyan. Maa-attain niya ba yung transformed self na sinasabi niya? Kasi yung transformation na sinasabi ni Michel Foucault about the self, naka-aim yun doon sa kung ano yung tingin ng tao mabuti para sa kanya. The good pa din. It's still aimed to the good. Now the question, according kay Augustine sa kanyang confession, as mentioned dun sa libro ni Christopher Watkin, according kay Augustine, the question is how an always already fractured self can gather itself. The answer being that it can do so only by reaching beyond itself to God. The underlying self-transformation principle of critical gender theory is destined to failure. True liberation of the self is not through self-transformation, but through the powerful work of Jesus in His gospel. Sabi ni Michel Foucault doon sa ni Christopher Watkin doon sa self-transformation ni Michel Foucault. The risk run by Foucault account of openness, and it is a risk that is impossible to eliminate. The self-transforming subject is recycling stale cultural commonplace in a way that appears creative and appears to provide an opening into genuine otherness. Ang goal kasi nila is maging authentic self. Sabi ni Christopher Watkin, ay,
nire-recycle lang nila yung tingin nila authentic kasi nakita nila sa society. Pansinin nyo? Sabi ni Christopher Watkin, even in its very desire for the new and otherness of itself, amounts to a parroting of ambient cultural norms, including the cultural norms of seeking and privileging the new. Sabi ni Christopher Watkin, walang silbi ang sinasabi nyo na self-transformation ni Foucault. Kasi ang self-transformation ni Foucault is always pointed doon sa tingin ng tao magbe-benefit para sa sarili niya. And it will be trapped under the cultural norms of the new society. Palaging yung tao na yun, ang isisik niya is kung ano yung trendy. Pansinin nyo nangyayari sa society natin ngayon. This is exactly what's happening. Sinasabi nila na malaya sila kapag nag-a-ascribe sila sa position na bago. Yung new position in our society. They are the intellectual ones. They are the wisdomful ones, the wise ones. Kapag yung sinasabi nila is nag-a-align doon sa sinasabi ni Vice Ganda, yung sinasabi ni transformed self. Iyon siya. Sabi ni Christopher Watkin, it's a trap. There is no freedom in such self-transformation. Your freedom is an illusion that is supplied by the new idea of society. You cannot have a genuine self apart from what is perceived genuine by society. Pansinin niyo, ang daming nag-a-ascribe ngayon sa ideology ni Vice Ganda. Kasi malaki ang boses niya, influential siya. Meron siyang platform. Kapag nag-a-agree ka kay Vice, wisdomful ka. How should we answer this? Should the Christian do this? Should we self-transform ourselves? No, the answer is humility in the transformation of the gospel. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. It is not self-transformation that we seek, kagaya ni Michel Foucault. Ang sinisik natin is a transformation to show the image of Christ in us. In order to be authentic sa ating sarili, we need to be in union with the authentic other or the authentic being, God. The search for the transformed self can only be achieved by submitting to the authentic other, the only ontologically other, through God in Christ. So, dyan na po nagtatapos yung lecture. Sana nag-make sense siya. Pwede nyo po akong tanungin ngayon. Pwede nyo pong i-open yung mga mic nyo or ask dito sa chat box. Yan naman si Pastor eh. Ayan, maraming salamat bro. Salamat kay John Paul sa lecture regarding sa critical gender theory at kung paano ito dapat i-interpret mula sa Bible through the Christian faith. So, sige po, mag-go tayo sa discussion, no? Pero screenshot muna tayo, picture muna tayo. Tapos, paano na lang, Paul, off na lang nung presentation.